Kayong mga doktor, pera lang kayo. Ay nako, paulit-ulit ko na itong naririnig, paulit-ulit ko na itong nababasa sa comment section mula sa mga tao. Hali nga kayo, mag-usap nga tayo. Hindi ko alam kung saan nanggaling itong narrative na itong ang mga doktor daw, pera lamang. Dahil ba ito sa pagpapa-follow up namin sa inyo? Well, kinakailangan po namin kayong bantayan sa mga sakit ninyo at sa mga inireseta naming mga gamot kung kayo ay nagkakaroon ng reaksyon at kung po pwede na pong tanggalin, bawasan, o kung kinakailangan bang dagdagan ang mga gamot ninyo para hindi lumala ang mga sakit ninyo. And in the process, of course, may binabayaran po kaming staff. Katulad po ninyo, may kuryente kami. Meron kaming tubig. Sa ibang mga doktor, meron din pong mga rentang binabayaran. Naglaan din po kami ng oras sa inyong mga konsulta. Marapat lamang po sigurong may bayad iyon gaya po ng pagbabayad ninyo sa jeep sa tuwing kayo isasakay at sa tuwing kayo ay o-order ng kape sa Starbucks. Sa tuwing kayo ay bibili ng mga gamit ninyo. Ganon din po yun. Kung nais po ninyo na wala kayong babayaran, o pwede naman po kayong pumunta sa public hospitals at doon po tayo magpakonsulta. Libre po doon, hindi po pinipilit na magpa-private. Isa pang sabi-sabi, kami daw mga doktor alagad ng Big Pharma at kami daw ay binabayaran sa mga nirereseta namin sa inyong mga gamot galing sa pharma. Kung totoo yan, kung meron siguro kaming bayad sa mga inireseta namin tulad ko, losartan, amlodipine, metformin, paracetamol, ibuprofen, celecoxib, epedisol, phenylpropanol, chlorpheniramine maleate, at iba pa, baka napakayaman ko na at kaya ko ng bayaran ng utang ng Pilipinas. Pero, I am so sorry to tell you po, hindi po kami nakatatanggap ng bayad mula sa pharmaceutical companies sa pagre-reseta namin ng mga gamot nila. Ang reseta po namin ay laging naka-generic at kung may brand man po, yun po ay nasa sa inyo na kung ano ang bibilihin ninyo. Pansinin po ninyo, kapag kayo pupunta sa pharmacy, tatanungin pa kayo ng pharmacist natin kung ano ang brand na gusto ninyo. Naka-generics po kasi ang mga yan. At kahit na anong brand na gusto ninyo, kayo na pong bahala. Hindi po ipupwesa yan sa inyo. Meron pa dyan, isa pang sabi-sabi, kami daw mga doktor, pera daw kami dahil ayaw daw namin pag-herbalin ng mga pasyente dahil mawawalan daw kami ng pasyente. Ay nako, kung ang mga herbal po ay mayroong clinical studies lahat, ibibigay po namin yan. Tulad halimbawa ng Lagundi, Herba Buena, Sambong, Saanggubat, Bayabas, Acapulco, Lasimang Bato, Bawang, Ampalaya, at kung ano-ano pa. Yung mga iba dyan, meron po yung mga katulad na mga clinical trials. Ginagamit po namin ito. Gusto namin po kayo gumaling. Bakit nga hindi? Pero I'm so sorry to tell you, wala pong herbal na nakapagpapagaling ng lahat ng sakit sa mundo. Lalo na kadalasan, yung mga sakit na nagiging dahilan ng pagkakasakit ng mga tao sa ngayon ay lifestyle-related. Mga pasyente po ay kinakailangan pong magkaroon ng active role sa healthcare. Uri nga ng pamumuhay ang root cause ng problema natin di doon din natin tirahin. Hindi po masosolve ng pag-inom ng herbal ang problema sa uri ng pamumuhay. Sino po ba nabubuhay? Ang herbal? Bababago ba ng herbal ninyo ang pamumuhay ninyo? Diba hindi naman? So bale, hindi naman po kami ang may kasalanan kung bakit hindi gumagaling ang pasyente. Ang pasyente mismo, kinakailangan gumawa ng paraan para gumaling sila. Kumain ng tama. Gumalaw-galaw. Hindi po yung lagi kayo nakaupo. Tigilan ninyo ang bisyo. Matulog kayo ng maayos at makipagkapwa-tao kayo ng tama. Kayo po ay kinakailangang tumulong sa pagpapagaling sa mga sakit ninyo. Ang mga gamot na binibigay namin, pantulong lamang. At ang mga follow-ups po namin, isipin po ninyong mga checkpoints o mga toll booths na kinakailangan ninyong daanan para kapag kayo po ay pupunta sa inyong paroroonan ay makakarating kayo ng maayos. Again, meron po kami staff. May bayaran din po kami sa tubig, sa kuryente, sa renta at tulad ninyo, ganun din po yun. Siguro naman po okay lamang na sumingil kami. Nag-aral din kami at kami po ay nag-tuition fee. Siguro po may karapatan din po kami for compensation tulad ninyo ring mga manggagawang may ibinibigay na serbisyo. Again, kung ayaw magbayad, mayroon po tayong public health centers at hospital. Pwede po roon. Hindi po kami pera-pera dito. Ang gusto po talaga namin ay ang gumaling kayo. At kung may herbal man na tutulong para sa inyo, ibibigay namin yan. Katulad dito sa klinika ko. Kapag kayo po ay mayroong problema sa bato at kaya, halimbawa ng sambong, ibibigay namin yan sa inyo. Kung kayo magagawi dito sa Lipa City, Batangas, ang klinika namin, sabi ko nga po sa inyo, food first approach sa mga kaso ng chronic diseases tulad ng hypertension at diabetes. Pagkain muna bago ang gamot. At sana po may natutunan kayo. Hanggang dito na lamang. Paki-follow for more
and share these to your friends. See you next episode. Ingat.